Isang duguang kamay ang pilit umaabot sa isang nakasuot ng baluti. Biglang isang dambuhalang paa ng halimaw ang dumagundong sa lupa. Napakaraming halimaw ang sumalakay, dinudurog at pinapatay ang mga tao. Ang mga tao'y nagsitakbuhan, sumisigaw ng tulong habang habol-habol ng mga halimaw. Ito ang lungsod ng Dragon City at ito'y bumagsak. Inulan ito ng mga halimaw at tuluyan ng sinakop. Sa gitna ng kaguluhan, may isang tao na nanatiling nakikipaglaban. Bagamat sugatan at alam niyang wala na siyang laban, hindi pa rin siya umatras. Patuloy siyang humahataw ng espada, pilit pinapatumba ang mga halimaw sa harapan niya. Ngunit biglang may isang halimaw na mistulang gawa sa bato ang lumitaw at sinunggaban siya mula sa likod. Umagos ang dugo sa kanyang bibig. Buong lakas siyang ibinato ng halimaw sa lupa. Lumikha ito ng malakas na dagundong at nagliparan ang mga bato at alikabok. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unting nawala ang usok. Nakaluhod pa rin ang lalaki, pero halos di na makatayo. Sugatan na ang buong katawan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagtatanong sa sarili kung kaya pa ba niyang lumaban. Biglang gumalaw ang katawan ng isang patay na halimaw. May mga tila galamay na gumapang palabas. Mabilis na dumalo yung papunta sa lalaki. Sinibat siya mula sa iba't ibang direksyon. Bumalot ang mga ito sa kanyang katawan at iniangat siya sa ere. Habang unti-unti nang nawawala ng ulirat si Jiang, ibinulong niya sa kanyang mga magulang. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Sa paligid niya, patuloy ang pagkasira ng lungsod at habang pinagmamasdan niya ang pagguho ng lungsod ng Dragon City, mahina niyang sinabi, hindi ito ang nais niyang wakas at doon bumagsak ang napakaraming naglalakihang meteor sa kalangitan. Tuluyang nabura sa mundo ang lungsod ng Dragon. Samantala, sa isang silid-aralan, nakatayo ang guro sa harapan. Sinisigawan ang mga estudyante, tumingin kayo rito. Ngunit sa pinakalikod, may natutulog pa rin. Galit na ang guro. Paano nyo malalaman ang itsura ng mga halimaw kung di kayo makikinig? Tumawa ang buong klase, lalo siyang nainis. Tumigil kayo sa pagtawa, biglang napasigaw at napabangon ang estudyanteng natutulog. Siya si Jiang. Gulat na gulat siya. Tiningnan siya ng kaklaseng babae sa harap niya. Sabay sabi, grabe ka naman matulog, parang bangkay. Nakilala ni Jiang ang kaklase niyang si A. Tiningnan niya ang kamay niya at nagtanong sa sarili, buhay pa ba ako? Paglingon niya, laking gulat niya sa nakasulat sa pisara. May 2 araw na lang bago ang National College exam. Lubos ang pagkalito ni Jiang. Akala niya patay na siya. Pero narito siya bumalik sa kanyang 3 taon sa high school. Doon siya lubusang nataranta, nalugmok siya. Ang pagsusulit na ito, mas masahol pa sa kamatayan. Tinitigan siya ng guro, si Ginoong Yan. Tigil mo ang pagkaabala sa klase. Nagulat si Jiang. Di ba? Patay na ako? Napatingin sa kanya ang buong klase. Tumahimik ang lahat. Isa sa kanila, binigyan pa siya ng thumbs up. Tila inaasahan na nilang mamamatay ang dating pinakamalakas sa Class 6, kaya't may plano na silang grand funeral. Napasigaw si Ginoong Yan. Umiinit ang tenga at ilong niya. Ipaliwanag mo nga yan. Jiang! Napamura sa isip si Jiang. Patay na ako. Mabilis siyang yumuko, nagsorry. Lumipad pa ang silya niya sa likod. Pasensya na po, sir. Masama lang po ang panaginip ko. Pero may kaba ang boses niya. Nanaginip po ako tungkol sa mga halimaw na umatake sa lungsod ng Dragon. At nawasak ito. Namatay po ako, pero naging bayani ako ron. Ginagalang ako ng lahat. Nanlilisik pa rin ang mata ni Ginoong Yan. So ang sabi mo,
Sa panaginip mo, nawasak ang Dragon City at namatay ka. Hawak ng guro ang isang pekeng bungo ng halimaw. Sa galit, nadurog ito sa kanyang palad. Naalala ni Jiang kung paano namatay si Ginoong yan sa kanyang panaginip. Pinagpira-piraso sa loob ng ilang segundo.